Welcome po ulit sa aking channel. Masayang araw po sa inyong lahat. At sa araw na ito, usapang pangkalusugan muna tayo. Dahil para sa akin, ang kalusugan ay higit pa ito sa kung anuman ang kayamanan natin. Kasi walang saysay ang kayamanan natin kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang nito. Okay? Kaya stay tuned in lang at nais ko munang magpapasalamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa video ko. Maraming salamat po. At ang pag-uusapan pala natin ngayon ay benepisyo na makukuha sa munggo. Kahapon kasi, na-vlog ko yung napaka-healthy ko na ulam. Yung munggo na may malunggay at okra. Sama na rin natin yung isda. Lahat yun ay gagawin ko ng mga video. Kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa mga sahog na yun. Tulad ng malunggay, okra at isda. Ngayon, mag-focus lang muna tayo sa munggo. Sa video na ito, I'm sure mapapakain ka na talaga ng munggo. At least twice a week man lang. Maliban kasi na mura lang ang munggo, napakaraming benepisyo po ito. At tulad ng nasabi ko kahapon, maraming nagsasabi na bawal ang munggo sa mga may rheuma o arthritis. Hindi po mali po talaga yun. Hindi po totoo na bawal po nilang kainin ang munggo. Nagsalita na po dyan ang UP Philippines General Hospital, yung mga doktor nila at yung mga pinaka-expert nila pagdating sa rayuma. Pagkakaalam ko, may mga ginawa na silang libro patungkol dyan na pwede kumain ng munggo ang may rayuma. Base kasi sa mga sinasabi ng doktor, maraming kasing klase ng rayuma. Pag sinabing osteoarthritis, ito yung arthritis ng pagkaedad. Pwede ang munggo dito. At ayon sa mga doktor, nakakabawas pa nga ng inflammation, mga joint inflammation. Pag rheumatoid arthritis naman, pwede din ang munggo. Ngayon, kung mataas ang uric acid mo, may gout ka, pwede pa rin naman ang munggo, kaya lang dapat konti o isang cup lang, kumbaga nasa tamang dami. Hindi pa rin siya ang pinakabawal para sa mga matataas ang uric acid. Ang mga pinagbabawal talaga ay yung maraming karne at alak para doon sa may mga gout. Ang munggo ay low glycemic index siya. Ibig sabihin, kahit na nakakain ka ng marami, hindi gaano tataas ang sugar mo. O mayroon siyang blood sugar control. Mayroon din siyang pambababa ng timbang o weight loss. Ang munggo din ay nagbibigay benepisyo sa may mga arthritis. Baliktad ito sa mga nalalaman natin. Dahil may fiber siya, may protein at may antioxidants na nakakabawas ng joint inflammation. At arthritis pain. Kaya huwag po nating sisihin ang munggo kung masakit ang katawan natin. Healthy po talaga siyang kainin. Ang munggo ay isa sa pinakamataas na source ng protina. Isa sa pinakamagandang protein, vegetable protein. Para lumakas tayo para sa mga muscle natin. Imbis na baka at baboy na mahal na ang presyo sa merkado ngayon, at pwede ka pang magkaroon ng mataas na kolesterol. Sanhi pa yan ng pagkakaroon ng barado sa puso. Nasa munggo lang ang isang klaseng protina na maganda, high source of protein. Meron siyang antioxidants at marami ding amino acid. At maganda din siya sa blood pressure. At hindi lang yan, nakakababa din siya ng mga bad cholesterol. Bawas pa sa heart disease. Okay? Isa-isahan natin ang siyam na benepisyo na makukuha natin sa munggo. Sigurado ako pagkatapos niyong panoorin ang video na ito, magluluto na talaga kayo ng munggo. Una, sobrang dami ang nutrients ng munggo. Isang cup ng munggo, 14 grams ng protein, pampalakas ito. Meron din siyang high fiber pamparedgular ng pagdumi. Iwas colon cancer. Napakaganda nito, high fiber. Folate B9, taas ng vitamin B9 niya, 80% pang buntis. Kailangan din natin ang vitamin B niya, anti-stress. Ang munggo ay mataas din siya sa minerals, manganese, magnesium, vitamin B1, phosphorus, iron, copper, at potassium. Halos kompleto siya. Beans kasi siya kaya ang ganda niya. High protein, low fat, low sodium, cholesterol free. Pero ang pinakamaganda sa kanya ay high fiber siya. At high protein. Isa sa pinakamagandang pagkain na ginawa ng Panginoon. Plant-based na amino acid. Pampalakas talaga siya ng katawan. Pangalawa, mataas siya sa antioxidant. Mga antioxidants ito na makakatulong sa pag-iwas ng pamamaga. Kasi ang pamamaga ay nagdudulot ito ng mga chronic disease. Ano-ano ang mga chronic disease? Base sa aking pananalagsik, lahat tayo pwedeng tamaan nito. Edad 40, 50, 60, 70s.
Ayon sa pag-aaral ng mga doktor, wala tayong kawala sa mga chronic disease na ito. Ito yung sakit na pagkakaedad tulad ng high blood, 58% magkakaroon ng high blood pag senior. High cholesterol, 47% pagkakaroon. Arthritis, halos lahat magkakaroon. Bara sa puso, diabetes, sakit sa kidney, mahina na puso, depresyon, pag-ulyanin, sakit sa baga. Itong mga sakit na ito ay kalaban natin. Ayon po yan sa pag-aaral ng mga doktor. Kaya kapag kumain ka ng maraming antioxidants tulad ng pagkain ng munggo, mababawasan niya ang mga posibilidad na magkakaroon tayo ng mga sakit na nababanggit ko o chronic disease. Ngayon, alam nyo na ang kakayahan ng munggo. Kaya niyang mag-prevent ng mga nabanggit ko na sakit. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga vegetarian, healthy talaga sila. Pangatlo, kaya niyang pababain ang bad cholesterol. Ngayon, kung gusto mong tumaas ang cholesterol mo, kakain ka ng mga matatabang pagkain, mga mamantikang pagkain. Joke lang po. Maganda ang munggo talaga, lower cholesterol siya, lowest LDL. Napatunayan na yan ng 26 na study na kapag kumain ka ng munggo, mababa ang kolesterol mo at kapag bababa ang kolesterol mo, maganda din po yan sa puso. Pang-apat, mataas po siya sa potassium, magnesium at fiber. Nakakababa din ng blood pressure. Pinatunayan na ito ng 8 ekspertong pag-aaral na kapag madalas kang kumain ng munggo, nakakapagpababa ng blood pressure. Ayon yan sa mga ekspertong doktor, kapag high blood ka, bababa ito. At kapag normal pressure ka naman, bababa din ito ng konti. Kaya ayon sa kanila, maganda talaga ang pagkain ng munggo. Panglima, mataas ang nutrients niya. Di hamak na mas mabuti ito kaysa kakain ka ng mga donuts o mga matatamis na pagkain, di ba? Maganda talaga ang munggo dahil mataas siya sa fiber at starch. Maganda siya sa tiyan. Maganda siya sa tiyan dahil meron siyang soluble fiber na pectin. Meron siyang resistant starch, pampadumi at regular na pagpadumi. Para hindi magka-almoranas, hindi magka-anal tissues at hindi masakit at matigas ang pagdumi natin. Sabayan nyo na lang ng maraming tubig o di kaya'y maraming sabaw ang munggo. Kasi kapag maraming fiber ang kinakain mo, dapat maraming liquid o tubig ang iniinom. Normal na tubig is 8 to 12 glass a day. Kasi fiber siya. Kapag hindi ka uminom ng maraming tubig, baka ma-imbak yung fiber sa tiyan, lalong mag-constipated. Kaya yung mga taong nagiinom ng fiber supplements, inom kayo ng maraming tubig. Parang nagsisiminto lang yan eh. Hindi naman pwedeng puro siminto lang, dapat may tubig. Fiber, kailangan din siya ng alalay ng maraming tubig para lumambot siya at mabilis may release. Tapos, ang munggo ay makakabawas din sa colon cancer. High fiber eh. Kaya iwas cancer talaga ito. Nililinis ng fiber yung mga bituka natin. At mabilis ding tunawin ang carbohydrates sa munggo dahil mabilis tunawin, hindi ka masyado nauutot. Pang-anim, tulad ng nabanggit ko kanina, ang munggo ay low glycemic index. Pwede siya sa may diabetes. Hindi siya nakakataas ng blood sugar, high fiber, high protein, nakapagpababa pa ng blood sugar. May antioxidants pa, maganda din sa blood sugar. Lahat talaga ito maganda sa diabetes. Pang-pito, pampapayat. Maganda din ang munggo para sa mga gustong magpapapayat. Yung weight loss niya, hindi lang sa fiber na mas busog ka. Nakita din daw ng mga ekspertong doktor na ang munggo may hormones na ghrelin na pangpapagutom at may hormones din ng pangpapabusog. May mga hormones kasi tayo sa katawan natin. Ang ginagawa ng munggo ay maganda, binabawasan niya yung hormones ng pampagutom kapag busog ka. Kaya pag kumain ka ng munggo, ayon sa pag-aaral, 31% more full, mas busog, mas kalmado ang tiyan natin. Pangwalo, para sa buntis, napakaganda. Tulad ng nabanggit ko, folate vitamin B9, sobrang taas niya. Meron din siyang iron para sa buntis. At kung anemic naman, meron din siyang folate, iron at protein, bagay na bagay. Pangsiyam, napakabilis iluto. Huwag nyo lang masyadong haluan ng taba. Kung may isda, mas maganda isda na lang ang isahog nyo. Tapos, huwag masyadong alatan. Yung iba kasi gusto yung patis o bagoong ang ilagay, kaya lang huwag nyong masyadong lagyan ng marami para hindi masyado maalat. Maganda sa munggo haluan ng mga green na dahon, ampalaya o malunggay at iba pa.
Okay, alam ko marami kayong natutunan sa video na ito at dito ko na lang tapusin ang video na ito. Maraming salamat po ulit. Paalam.